yanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo.
dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras alas 8 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Top Gun-Nerd. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Gun-Nerd. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Gun-Nerd. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Wednesday. Maya-maya po, Friday na. Thursday, Friday. My God, ang bilis-bilis ng araw. Kahit na po mabilis ang araw, nakakahabol pa rin tayo, lalo at meron tayong mga hinahabol na mga maiinit na chika sa showbiz. Hindi lang po sa showbiz, pati po pong ilang ibang mga pati politics at lahat. Dahil ito po ang aming programa, Showbiz Talk Gunner ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ituloy-tuloy na po natin ang ating chikahan habang kinokontak si Tita Morley na hindi pa rin siya nagsasawa sa kababakasyon. Ay, meron pala siyang patay. Sorry naman. Meron pala siyang dinaluhang patay sa probinsya. Nasasama siya. Pero, eto naman po. Siyempre, na-miss po natin ng isang araw. At ang ganda ng kanyang outfit, in fairness, ha? In fairness, ang ganda, ha? Ay, bongga, bagay, ang ganda-ganda, ang fresh-fresh. Sariwang-sariwa!
Diba? Tito Louie Alejandro mula po sa Arizona, USA. Tito Louie. Oh, direct from Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Buwabati sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, na mga bikadyo amin sa ngapada, buenas noches a todos. O Tito Gorgie, may ibang time zones natin, Delta UI! Worldwide! Diba? Ulang na yan. Yes. Ang saklaw ng programang to, worldwide. Worldwide talaga, United- Tito Louie. Maya magulat na United lang. Kingdom. Yes. Diyos ko. Pennsylvania. Philadelphia. Oh, America. Seattle, Washington. Diba? Japan. Southeast Asia. Correct. At syempre, KSA. KSA. Yes, Japan United sa Arab Singapore. Emirates. Correct. At pati na rin. Malaysia. Pati na rin sa Buong sa Pilipinas. Zambales, San Juan. Correct. Olongapo. O di ba? Bulacan. Diba? Bulacan. Ilocos. Correct. Sa Ano ba Ilocos, yan? Slovakia. Di ba, Tito Louie? Pero, kaya nga si Tita Morley hindi nagpahuli. Umikot-ikot din siya sa Samar. Nasa Samar siya kahapon, Tito Louie. Kasi namatayan sila. Dumating na. Welcome Tapos back. dumiretso siya ng Welcome back, Tito dumiretso Morley. siya ng Samar kasi nga namatayan sila ng pinsan. Oo. So atin pong Oh, no, pakikiramay. condolences. Pero parang hindi naman namin na-feel yung kay Tita Morley kasi kung saan saan nakarating. Di ba kung nakita mo, ewan ko kung na-post mo yung nakita mo yung pinost niya sa Facebook yung sa ferry. Nasa ferry, oo. Oo, nakita ko nga yung ferry yun na talagang super alog-alog ang ferry na yan. Yun sana ikikwento sa atin ni Tita Morley pero hindi siya makontak. Baka inaalog-alog pa rin ng alon, di ba? Kasi sabi ni Florbe Fernandez, ninervyos daw siya doon sa post ni Tita Morley. Nag-pray daw sila ni Nanay Linda Asonsa na maligtas lang. Nakarating naman. Parang ang huli niya pinost ay okay naman daw, ligtas na sila. Ay, very kasi good. nga, good. alam mo naman, yung, di ba yung ferry na sinasakyan, kasi nga parang, di ba, masama naman talaga yung shear line, bang tawag doon, yung shear line na dahil sa ulan, at malakas na hangin, at lalo na doon sa Kabisayaan, ay hindi pa raw sumasagot si Tita Morley. Syempre yung dagat maalon siya na hindi naman magbabiyahe yan yung ferry kung hindi naman tingin naman nila na hindi kakayanin, di ba? Alam naman nila yon lahat naman na alam mo na yung nangyari last time pinalayag pa rin yung isa. Ba't di na nagreplano si Tita Morley? Hindi, kasi parang parang ano ba tawag yan? Parang tumawid lang siya siguro from Samar to Cebu, hindi natin alam kung saan siya pumunta. Di ba? Ewan ko. Yes. Kaya nga, siguro nga, nataon siya na talaga na hindi okay yung panahon, kaya ganun na at ipinost it. 'Di ba sa gitna ng kanyang pag-alog-alog doon ng alon nakapag-post pa si Tita Morley. So ganun talaga, 'di ba? Oo. At hindi lang pala sa ibang lugar ang nanonood sa atin, nakikinig sa atin, pati Antipolo City. Si Gilbert Montejo, sabi na, hoy, tiga Antipolo City, Rizal kami, no? Sige. Oo naman. Ang hirap kasi kapag banggit tayo ng mga lugar, mamaya may magkumonta. Ayun na nga. Makalimutan. Yes. So, eto, ang daming kaganapan din, Tito Louie, ha? Ang dami rin ng mga kasunod na nangyari. At hanggang ngayon, ay mainit pa rin. Pinag-uusapan itong kay Alvin Aragon na kung ano-ano mga sinabi. At marami na ang mga... Hindi mo ba siya... nag-react, marami nang nakasawsaw. Hindi pa tapos kasi trending talaga siya. At pinagkakakitaan na ng mga vloggers, di ba? Oo. At marami ng mga nag-react. At isa dito ay si Wilma Dasent na siguro kilalang kilala niya si Alvin Aragon. Sa totoo lang, itong si Alvin Aragon ay siya ay sumali sa
kauna-unahang starstruck sa Starstruck 1. At siya rin ang Okay. kauna-unahang natanggal. Siya rin ang kauna-unahang natanggal. Paalam, naging kauna-unahang Avenger. Kaya hindi naman talaga siya nagtagal sa Starstruck. Pero hindi nga siya pinag-usapan sa Starstruck. Nag-artista siya, hindi rin siya pinag-usapan. Mas pinag-usapan siya Okay. ngayon na hindi na nga siya ganun ka-active sa showbiz. Active na siya sa kanilang simbahan. Kaya nga, Wow. oo, kasama yung kasawa niyang si Izzy Terrazona. At dahil sa kanyang mga pahayag laban dun sa mga pa-concert ng sex bomb, pati sa mga kabadingan, ay tuloy, nag-ano siya, nag-trending siya. At ang dami Trending. talagang mga nag-react. Halos lahat ng mga celebrities, pati mga netizens, ay kung ano-ano ang mga sinasagot nila. Isa na nga dito, nag-Facebook Live kahapon, itong si Wilma Dasent. Kilala mo naman si Wilma Dasent, di ba, na nakakaloka. Totoo, yung model. Oo, Supermodel Pilipina. Oo, nakakaloka rin yung kanyang minsan mga statement na nagbigay siya ng kanyang opinion at parang kilalang-kilala niya ito si Alvin Aragon na meron siyang pasabog laban sa dating aktor. Ito ang ilan sa mga bahagi ng mga hanash ni Wilma Dasent sa kanyang pag-live sa Facebook kahapon. Pakinggan natin, panoorin mo, Tito Louie. Kaya, alam mo, sinuot ko pa naman tong perlas ni Lucy Torres at para sabihin ko niya sa'yo na, Kuya, gising-gising tayo sa katotohanan. Diba? Ang isang tao, pag mahal mo, mahal mo. Hindi mo pwedeng baguhin. At saka kuya, yung mga sinasabi mo dyan, hindi mo ipo pwedeng i-impose sa asawa ko yan. E paano na ako magpapanti-pantihan? Eh kaligayahan ko yun. So yung amats mo, okay lang naman yan na inamats mo yung Bible. Wala naman kaming issue dyan. Kasi nung nagdodroga ka nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. Ay, diba? Hindi niya, ay, siya lang ang tropa ni Papa Jesus. Yung kaming lahat dito, hindi kami. Diba? Ayan. Siya lang ang tropa ni Papa Jesus, kami hindi. Parang siya lang yung tama, kami Nakakatawa mali. rin siya. Ganon, di ba? Oo. Parang ganon yung dating. At may pasabog pa siyang nagdroga daw. Wala naman, nung nagdroga raw dati. At kung ano doon, natuloy yung mga naglalabasan, like mga naging jowa ng bading, may mga nakaraan sa ilang mga bading, tapos bigla mo na lang ngayon inaalipusta ang mga kabadingan. Well, okay na, ano na naman yon. Kumbaga nakaraan mo yon at kung gusto mo magbago, wala na tayo doon. Okay, kung nagbago ka. Pero yung husgahan mo, yung kapwa mo, dahil feeling mo ikaw ay tama at mali itong mga ibang mga mo, ako hindi rin ako maayon sa ganun. Di ba, Tito Louie? At, Naku, pinag-usapan natin nung Monday. Kaya lang, meron na naman siyang bagong pasabog ngayon. Ganun pa rin naman yung mga sinasabi sige. niya at marami pa rin naman talaga ang pumick up at marami ang nag-react doon na yung mga bukod sa nagtitrending o nagvo-viral itong si Alvin, nagtitrending din yung mga nagko-comment laban sa kanya or mga nagbibigay ng opinion sa mga laban sa mga sinasabi niya. May nagawang tama, ha? In fairness, nakatulong siya. Nakatulong siya. Baka diba? naman, Tito Gorgie, dahil sa trending siya, baka naman merong gagawing pelikula, ibibigay sa kanya, merong television, baka naman ganun ang mangyayari ngayon, ha? Kaya, ewan ko kung ano kasi, dahil dyan sa kanyang pinapakita ni Alvin, I doubt kung mabibigyan siya ng mga projects kasi baka mamaya bigla niyang kikwestiyonin na, ay, hindi ako pwedeng magganyan kasi bawal yan sa ganito. Diba? May mga ganon, diba? Pwede siyang mag-react ng mga Hindi ganyan. pwedeng tumingin sa mga sexy. Hindi mga pwedeng tingnan hindi ako pwedeng makipaghalikan. Baka may mga ganon, diba? Oo, kasi may mga limitations. May mga iba rin namang mga artista na hindi naman natin maki-question. Of course, yun ang kanilang pananampalataya sa Panginoon at pinapractice talaga nila. Katulad ng si Ami Austria, hindi siya tumatanggap talaga ng project kapag may taping o trabaho sa linggo.
Hindi niya, kasi alam niya ang linggo, okay. nirerespeto niya na ito ay araw para sa Panginoon, itong linggo. So, hindi ako tatanggap Very ng trabaho. Nirerespeto yun, di ba? Okay, At tinatanggap okay yun. yun. Oo. May mga iba rin naman na hindi siya pwedeng hindi sila pwedeng lumuhod sa santo. Grabing ganyan. bed scene. Oo, or hindi, pwedeng grabbing bed scene, or kaya hindi sila pwedeng makitang nagro-rosaryo or naglumot kasi iba ang kanilang relihiyon, di ba? Kahit sabihin mo pang iba yung role niya, iba yung role niya ay ganito. Kasi minsan naging issue rin yan kay Gladys Reyes, dahil si Gladys Reyes ay miyembro of course ng INC, Iglesia ni Cristo. May role siya minsan na debotong Katoliko. May ganun siya na inaarte naman niya at pero minsan talaga nagdadalawang isip o minsan nag-aalangan si Gladys na gawin yun dahil alam niyang hindi pwede sa kanilang relihiyon. So, ganun. At may mga iba-iba kasi hindi naman natin ma-question yan 'di ba? May iba-iba ring mga kung ano ang kanilang interpretasyon or kanilang paniniwala sa kanilang mga nababasa or kanilang pinapractice sa kanilang simbahan, hindi natin pwedeng questionin. Pero kung husgahan mo yung kapwa mo, dahil Nako, ibang istorya na yan. Oo, di ba, Tito Louie? So, yun. Kasi kung meron mang kasalanan ng isang tao, ay you take it up directly to Jesus. At wag kasalanan mo yan, then kausapin ng Diyos. At wag mo nang sabihin pa na, ay bawal yan, ganito, ganyan. I guess tama rin mong sabi ng mga ibang mga tao na that's between myself and God to deal with this problem. Wag mo na kaming i-judge. Wag mo na kaming sulsulan pa kung ano man ang makasalanan namin. Kasi nga, isa ka rin makasalanan. So, all of us, tanungin mo ako kung makasalanan ako. Yes, I am. Yes. But I hope Alvin is not. Dahil sa mga bagsak niyang mga komentong ganyan, sana nga siya holy art thou, si Alvin. Ganun At talagang walang makasalan at walang, ikaw na yung ubod ng linis, 'di ba? Oo, 'di ba? Correct. Oo. At saka sino, 'di ba sabi nga nila kung sino yung unang bumato, ang sinong unang ano ba ito? Oo, siyang unang bumato, 'di ba? Ibato mo. Meron ba? Ni isa wala. Correct. Oo. Ang hirap ng ganun. Kasi katulad kahapon, Tito Louie, meron akong nakausap na isa ring kaibigan. Ang binabasa niyang Bible ay, I don't know kung may alam mo ito, Sefer, na tama ba yung pagkaalala ko sa term na yon? Basta, Anong klase Bible yan? Hebrew talaga siya na parang yun daw, Hebrew talaga siya na yun ang sabi nila, yun ang original talaga na hindi siya inedit, hindi siya inayos, 'di ba? Para kasi ang sinasabi ng iba, yung mga nababasa nating, 'di ba, iba-ibang klaseng version ng Bible, 'di ba? Yung sa Roman Catholic na Bible. May term doon pag sa Roman Catholic, 'di ba? Tapos sa King James, 'di ba? May mga ganon na Bible. King James, tapos may iba pa. At ito naman sa kanya ay parang yun ang pagkatlala ko sa term na tawag nila yung Sefer, na Hebrew talaga siya, hango sa libro ng Hebrew, pero tinranslate na lang nila sa English. So, may mga sinasabi na kapag magdasal ka raw talaga, kailangan daw talaga lumuhod ka. Lumuhod ka talaga kapag magdasal ka. Kasi kung nakikita nyo po sa, pare-pareho lang naman ang Panginoon na ating sinasamba, di ba? Na pinapaniwalaan natin sinasamba. Pati yung sa mga Muslim ay ganun din. Pero nakita mo sa mga Muslim, di ba, pag magdasal sila, lumuluhod talaga. Nakaluhod. At alam ko kung tama po ako, kung may Muslim po na nakikinig sa atin, i-correct nyo lang po ako. Alam ko 5 times a day sila nagdasal kasi may nakasaad doon na dapat talaga lagi kang nagdarasal. So, lagi ka talaga nagdasal. So, may mga iba talaga na, yun ang sinusunod nila na binabasa nilang Bible, yung Sefer na Bible, oras-oras ay nagdadasal sila. Nagdadasal talaga sila at nakaluhod talaga sila pag nagdasal kasi yun ang paano ma-express yung pagsamba mo sa Panginoon. Ako yung pagluluhod, naniniwala ako, gusto as much as possible, gusto ko i-practice yun kasi dati sa simbahan naman, di ba, may mga ibang mga
katulad ngayon, pinag-usapan natin kasi ngayon ay Ash Wednesday dito sa inyo dyan, Totoo. Tito Louie, kasi simula alaman ng Ash Wednesday ngayon, dyan, ngayon, ang Ash Wednesday, oo. At magsisimba ka ba mamaya para magano sa Ash Wednesday. Ako medyo nabura na yung cross na dito na uling na nakalagay sa forehead ko. Pero yun kasi pag magsimba ka sa halimbawa may mga ibang mga establishment na may misa talaga, mga malls na nakatayo lang yung mga church goers, 'di ba, yung mga nagsisimba. At pagdating sa part na kailangan mo maglumuhod, hindi sila lumuluhod, kundi nakalagay lang yung right hand nila dito sa kanilang dibdib, parang sign as pagluluhod. Pero dapat daw talaga ay lumuhod ka. Dapat daw talaga ay lumuhod ka. Kasi kahit nga sabihin mo naman wala namang yung luhuran sa simbahan, 'di ba, na malambot, gano'n. Pero dapat talaga ay lumuhod ka. Na Yung kahit pew. Oo. Kaya lang, Tito Gorgie, meron naman siguro exceptions kasi ang mga tao, yung mga napunta sa simbahan, lalo na yung mga may edad, ay may arthritis. Ang sakit-sakit nilang lumuhod. So, that gesture, Tanggap na naman yun. kapag nilagay mo yung kamay mo, to the extent na pwede na yun because merong karamdaman ng mga tao. Katulad nga ngayon din, naman Ash na. Wednesday, 'di ba? Katulad ngayon, Ash Wednesday, sabi nila, yung as much as possible mag-practice ka talaga ng abstinence, 'di ba? Or yung nag-aayuno na tawag nila. Pero exempted na pala yung from 60 years old pataas. So, as much as possible kanina ay gusto ko sana mag-ayuno, gusto ko sana mag-fast kanina. Pagdating naman sa meeting, ang sarap-sarap ng mga inihandang pagkain. Oh my God. Napakain naman ako. Napatikim. Napakain tuloy ako. Maintindihan. Na sinabi ko naman, maintindihan ng Diyos sinabi ko yan. naman, ay, senior citizen naman na ako kasi okay lang. Siguro maintindihan naman na yon. So, yun po. Ewan ko sa ating mga listeners, kayo ba ay nakapagsimba po kanina? Kayo po ba ay of course, pinractice niyo, of course, ang Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday ay pagsisimula na ng Lenten season. Pagsisimula na po ng Tama. Lent. So, yan po. At sa simbahan din, pinapractice na kapag magsimula ang Lenten season, hindi na kayo pwedeng magpalakpak pagkatapos ng Mass. Kasi dati, nagpapalakpak talaga after the Mass. Sa ngayon po ay hindi na talaga. Okay! Tuloy-tuloy po. At ito mo, may mga nagme-message na po sa atin, sa ating messenger. Yeah, please. Go. Connie Tan Aguilar, na binabati niya, of course, ang lahat ng mga listeners natin. And of course, Hi, si Connie. Beng Mahadera, sabi ni Beng Mahadera, Tita Gorgie, Anong sabi ni Beng? pasensya na, pero yung mga latest pictures daw ni Chris Aquino, parang hindi daw niya gusto. Parang naman na siya, lumobo yung mukha niya. Marahil epekto na rin ito ng gamot. Pwede, baka epekto naman talaga ng gamot. Oo. Yun na nga, at least, okay, nakikita naman na okay ang kalagayan ni Chris, na sana nga ituloy-tuloy yung paggaling niya dahil nga kinuwento ni Kuya Boy Abunda sa kanyang programa sa Fast Talk with Boy Abunda na nagkita sila ni Chris, kumain sila, tapos para celebrate yung kaarawan ni Chris at binigyan din ng asalto si Chris at he's looking forward na sana daw ay magkaroon sila ng show uli ni Chris Aquino na silang dalawa ang mag-host. It could be a TV show or a podcast or para ka sa YouTube. Marami na kasi rin naman mga platforms ngayon na pwede nilang paggagamitan. Kaya sana ay mag-back to work na si Chris Aquino. Sana talaga yun ang wish nating lahat. Diba, Tito Louie? Pero back to podcast ba siya? Solo podcast ni Chris? Wala pa nga. Kaya it looks like she's doing good. Wala pa nga. Kasi si Chris din sinabi rin niya na gusto rin niya sana magka-show na uli. So wala pa naman. Ang sabi lang ni Kuya Boy na sana daw ay matuloy at sana nga raw ay
materialize itong pinaplano nga or ang wish niya na magkaroon sila ng show ni Chris Aquino. Very good, very good. So, abangan po That's a good natin plan. yan. Kaya lang, ang magkakaroon ng show na ganyan, very strenuous, Tito Gorgie, ha? You have to be in good health. Correct. Hindi yung pasablay-sablay ka. Kasi nga, alam mo naman ang pre-production na gagawin ni Chris bago siya sasalang, di ba? Di ba? Dapat full blast, ang ganda niya, ang mga damit at mga assistant at mga ready ang kanyang sasabihin. Dahil alam mo yan naman gano'ng si kahirap. Chris. Oo. Before na mag-show ang isang tao, ang daming gagawin. Totoo. So hopefully, she's in good health because we need Chris Aquino. Correct. Dahil iba rin ang Chris Aquino talaga, ha? Oo. Okay rin naman sana kung mga podcast lang kasi pwede nyo ninyo Yun lang, gagawin yan. oo. Kasi limited lang yung mga taong involved. Tama. Kasi as much as possible, dapat konti lang talaga yung mga tao sa paligid niya. Mahirap lang kasi nga, wala nga Correct. siyang, wala nga siyang immune system na at pwede talaga siyang madapuan Nababa. kaagad ng sakit. Diba? Very Oo. true. Hello muna, of course. At sa kung sino man dyan ang may mga may sakit na nakikinig sa atin, sana po'y gumaling kayo. Kasama nyo kami sa panalangin na sana po'y malagpasan ninyo kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo. Lalo na kung may karamdaman kayo na ngayon na pinagdadaanan, di ba? Anthony Abranica, hello sa inyo dyan. Florbe Fernandez, of course. At ang ating mga nanay, Tito Louie, simulan na natin. Ay, of course. Mami Of course, sa ating Shirley mahal na Ramirez. mahal nating nanay na napakabait. Correct. Nanay, Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry And of Ramirez. course, ang kanyang anak. Ang kanyang anak Yes, Miss napakatalino Joyce babae. Ramirez. Joyce Ramirez. Of course. And of course, Mami Norma Karingal. Aha. At ang pambansang nanay, the favorite tayong tatlo. Correct. Nanay Linda Asonza. Yes po. At Tito Gorgie, ha? Isabay ko na rin natin, ha? Go. Ang ating mga supporters sa Ilocos, Slovakia. Correct. Si Mami Grand, Araceli Mandac Lasso, Ding, Ray and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Reyes, Attorney Sedi Corpus, Dexter Passion, Joel Yap, at saka Erica Angeles, and of course, Nanay Linda, Tina and Lando Ruiz, and Frank Crawford. Hi, Frank is going to visit you. Ay, Just sa Frank, Pilipinas. go, Nasa Hawaii na go. siya. Ay, nasa Hawaii. Correct. Yes. Oo. Yes. Sige, looking forward talaga, Frank, na sana I magkatsikahan tayo at makasali ka muna dito kahit isang gabi lang sa aming programa. Correct. Oo. Melvin Ogbamin, hello sa inyo dyan. Tita Becky Villanueva Tezuka, kamusta na po dyan sa Japan? Hi, Becky. Oo, kasi parang malamig pa rin talaga sa ilang parts ng mundo, di ba? Yung mga nagsusnow talaga sa Japan at lahat. Pero naloka ako kasi sa Hong Kong daw, akala nila malamig kasi ang iba nagpunta ng Hong Kong, naka-fur coat pa. Pawis na sila kasi hindi na raw wala na raw lamig sa Hong Kong. Ano ba Mainit yan? na doon kasi supposed to be ay winter din sa Hong Kong, di ba? Yes. Unika Iha ko ng San Jose del Monte, Bulacan. Hello. Yes, nakapagsimba po ako kanina. Yes. Panay ang travel daw ni Tita Morley, marami siyang pera. Correct! Diba? Nagkamali ba ako Diyos sa mga ko. sinasabi ko? Marilu de Guzman, hello sa inyo dyan. Ay, Barilu. Joel Yap, Gilbert Montejo, good evening po, Tita Morley, Tita Gorgie, and Tito Louie, listening from Antipolo City. Kamusta kayo dyan sa Antipolo? Nice. Palagi po ako pumupunta dyan sa Antipolo at nagsisimba rin ako dyan sa Our Lady of Good Voyage. Tama po ba? Sa Señora de Buenviaje. Tama po ba yun ang aking ang sinabi diyan? Basta diyan po sa Antipolo. Pabati daw sa mother niyang si Arlene Montejo at buong Montejo Naz family. Good luck po sa mananalo sa gaganaping special election sa 2nd District ng Antipolo para sa pagkakongresista. Ay, magkakaroon ba? Naku, hindi ko alam ha. Alamin natin yan. Oo. Sabi ni Rina Alcantara Meli, yung si Alvin na yan, scary, he is a wolf in sheep's clothing. Nako, hayaan na natin, Rina. Huwag na natin siyang i-judge. Diba? Elf Schroeder, hello sa inyo dyan. Of course, Ogie Narvaez Rodriguez. Feeling ko si Ogie Narvaez Rodriguez. Ang dami niya ng bit-bit na mga dahil siya yung ikot ng ikot. Ang dami niyang nako-cover. Diba? Bongga, sipag-sipag na Ogie. Dapat mag-report ka rin sa amin, Ogie, no? Oy, kailan na ba yung programa niyo ni June Lalin? Tuloy na ba yon? Ligaya Anki dyan sa Alaska. Gina Sembrano.
Oo. Nako, itong si si Rina Alcantara Meli. Si Rina May Alcantara hanash. Meli, yes, kinumpare niya sa kanyang ex-jowa, si Alvin Aragon. Ay, Oo. Yes. Zon Ramos de la Cruz, hello sa inyo dyan. Tristan Wyatt Gulay, Margarita Guevara, Leo Havares, and Ronnie Cruz. Shari Picho, Ronnie Cruz. pasimba pa lang daw sila, ang buong family niya mamaya, of course. Para just, Very nice. So sa Amerika, ganun din, Tito Louie. Ang Ash Wednesday, dami rin nagsisimba, tapos naglalagay din ng ng abo na cross. So, Mamayang hapon, 5 p.m. ang okay. aking misa. Yes. Let's all have a meaningful Lenten season, sabi ni Ronnie Cruz. Judy Manuel, Vasey Bunsoy, hello sa inyo, Leo Havares, na binabati si Ann Gabua, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Yes. Paano ba, babatiin mo ba Happy Ash Wednesday? Di ba hindi parang, siguro, Blessed Ash Wednesday. Blessed. Yes. Tito Gorgie, nakakatawa kapag Ash Wednesday. Yes. Nakakatawa kapag Ash Wednesday kasi pupunta ka, nagkaroon ka ng ashes doon sa forehead. Pagkatapos niya, pupunta ako ng gym. Yung mga kabataan, yung mga nag-gym ng mga bata, hey, what do you have on your forehead? Sabi ng mga bata, hindi nila alam. Ganun. Oo, they are curious. Oo, yung mga Pagkatapos kapag in-explain mo, oh my goodness, is that right? Sabi ng mga kabataan. Oo. Bongga. And I will not wipe it kapag pupunta ko ng gym mamaya. Oo, syempre. Pero minsan kasi ako nangyari dati kasi pawis-pawis ako, nag-gym ako, pawis-pawis, tumutulo na yung itim dito. Nawala na. Tumutulo yung itim dito. Diba? Oo. Sabi ni Rina Alcantara Meli, okay, promise, from now until Easter Sunday, I'll behave. O, diba? Leonardo Salmoren Alam mo, Jr., Rina, magandang gabi po. Diba? Hello sa inyo dyan. And, may nag-message sa akin. Of course, Tita Aida Espiritu. Hello, Tita Aida Espiritu. Hi, Tita Aida. And congratulations, of course, sa pelikulang The Love One ni Ann Curtis at Jericho Rosales. Kanina naglabas ng press release, parang art card ang Viva na kumita daw ng 95 million pesos as of oh my goodness. Yesterday ba or today nakaubabot na raw ng 95 million pesos ang kinita ng pelikulang The Love One ni Ann at saka ni Jericho. Pero ayon naman sa ilang araw na? Bali 1 week. 1 week na, 7 days. 1 week? Almost 100 million? Almost 100 million. Pwede na, di ba? Lalo't mahina mga pelikula ngayon. Pero ayon naman sa aming resource, of course, reliable source namin. Reliable source namin. Yung reliable source mo, ilan? Magkano? 73 daw. Hindi naman daw 95. OA naman daw sa pagpad. Pero kahit na, malakas pa rin yun. 73 man siya, or 80, or 95. Congratulations pa rin. Dahil bibihira na lang talaga sa mga pelikulang Pinoy natin na kumikita ng ganun halaga. Di ho ba? Tamang-tama lang kasi nung nag-showing last week, itong The Love One, ay tumama siya sa Valentine's Day. Nag-Valentine's Day nung Saturday. So lumalabas yung mga tao. At saka syempre bukod sa magkumakain sa restaurant, manonood ng concert, ang iba din doon ay manonood din ng sine at bagay naman pang Valentine's ang The Love One. Tapos February 14 yon, Saturday. Pagdating naman ng Sunday, malakas pa rin daw. Pagdating ng Tuesday, ay nag-holiday dito dahil Chinese New Year kahapon. Okay. So, lumakas uli. Kaya, very good. Kaya maganda kasi yung... nabanggit mo kasi, yung opening day ay 6 million kamo. Kung 6 million, 7 araw, edi 42 million kapag 6 million per day. Pero nasabi mo, 70 plus million. 73. Malakas yung dalawang araw na yun. Valentine's at saka yung New Year's Day, malakas. Oo. Sana continuous na malakas pa rin hanggang next week.
we need people to Sana. support local movies. Dapat naman talaga i-support natin. Oo. Okay. Pero masaya. Ito naman po, medyo malungkot naman po ito dahil nga, ewan ko, kilala mo, Ako? Tito Louie, ang aktor, ang veteran actor na pero hindi na siya ganun active sa showbiz dahil nagtatrabaho na siya dyan sa Amerika. Si Raul Aragon ay pumanaw na nga po. Pumanaw na siya last week doon Oh my dyan sa goodness. Amerika at inihatid na ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Dumating na dito ng isang araw at magsisimula po ang burol ng ni Raul Aragon diyan sa may Golden, hindi ko na mabasa, Haven ba? Diyan sa Las Piñas. Nako, hindi ko na mabasa tuloy ang ng kay Raul Aragon at yun na nga po. Tingnan ko lang dito uli. Ang magsisimula po ang burol sa February 20 at hanggang 22. So bali 3 araw lamang ang burol niya diyan sa may sa may Las Piñas sa dito sa Golden Haven Memorial Chapels sa Las Piñas City sa may C5 extension. So at February 23 ay ililibing na. Ibig sabihin, 'di ba, ang tumanda na si Raul Aragon sa Amerika, pero talagang siguro hiling din niya na dito sa Pilipinas siya ihihimlay ang kanyang mga labi. He's only close to 80. Bata pa siya, ha? Oo, parang ilang taon pa lang ba siya? Rest in peace. Oo. Rest in peace, Raul Aragon. Oo, yes. Bali 47. Bali, 1947 siya. 80. Almost 80. Almost 80, oo. So yun po. Alam naman natin si Raul Aragon sa mga kaidaran natin, Tito Louie, ay kilalang-kilala si Raul Aragon sa mga pelikula ni Lino Broca, lalo na doon sa Ina Ka ng Anak Mo ni Nora Honor and Lolita Rodriguez. Okay. Tito Louie, diyan ka lang muna. Siyempre, may mga sponsors tayo, may mga commercials tayo. At huwag muna natin kalimutan, of course, ang atin pong paalala. Sa ating mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggalin formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Araw-araw may chat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Yes, tuloy-tuloy yung ating chikahan, Tito Louie. Thank you, dyan pa rin. Ay, fairness, maganda talaga sa'yo yung shirt mo, Tito Louie. Ano yan? Anong tatak niyan? Maganda siya. Mukhang mamahalin. Alam mo, chusera ka talaga. Oo. Alam ko namang aalis ka namang, pa-travel ka naman eh. Para Wala, bang next week pa. nag-excuse ka naman dyan, Hindi, no? pero kasi- Maraming salamat. Oo, in fairness, maganda Maraming siya. Oo. Hindi. Maraming salamat. Uy, Oo. kailangan mag-hi tayo ha sa ating mga supporter sa YouTube. Si Beth Gray. Oo, wala, at sa sorry, Ed ha. Campos ng United Kingdom. Oo, batiin mo na, Tito Louie, kasi hindi ko mabuksan dito yung YouTube dito sa harap ko. Oh. Hindi ko mabuksan. Nabat ko na. Oo. Oo, lagi-lagi yan si Beth Gray. Yes, and of course, si Lynn Figueroa. Magandang gabi po. Si Eileen. Kokoy Ay, Tito Boncan. Gorgie. Kokoy Boncan and Kuya Joe Kokoy, at saka si Joe Barameda. Yes. Tito Gorgie, before magpatuloy tayo, gusto ko lang kunin ang pagkakataon na to dahil birthday ng pinakamamahal kong kaibigan, si Luz Santos. Di ba Happy nag-iisa birthday ko po. ng Arizona? Ang family ko nasa Northern California, sa Bay Correct. Area. Sila ang takbuhan ko na kanyang asawa, si Rolando Santos. Lagi-lagi siya ang aking gabay dito sa Arizona. Kaya aking kaibigan, happy birthday sa araw Nakikinig na to. din siya sa atin? Pinapakinig mo ba siya? Or padala mo sa kanya? Nagtatrabaho siya dahil ipapadala ko na lang sa kanya. Oo, yung video. Dahil- Siya ba yung Tito Louie, naalala ko yung may pinuntahan tayong bahay na walang tao na pinapacheck sa'yo, na-check natin na walang katao-tao yung bahay. Kanya yon? Yes, yes. Ay. At kailangan magbabait-baitan ako sa kanya, ha? Dahil- Ang kapatid niya, General. Ay, yung di ba yung Ay. madilim yung bahay niya, di ba? Walang katao-tao. Oo, dahil kasi I have to visit. Kasi kapag To-check nag-travel mo. sila, pinupuntahan ko. Kapag nag-travel naman ako, pinupuntahan ang bahay. Sine-check niya. Pero yung asawa niya, si Rolando, dahil para siyang MacGyver. Lahat ng problema ko sa bahay, alam niya, Ayos i-fix. niya, naaayos niya. Oo, mahal ko ang Galing. mag-asawang yan. Ay, bongga. Pero sometimes yung asawa niyang lalaki, nagmamakadere siya, ha? Meron siyang best friend, si Cinnamon. Ako, hindi ko type ng kaibigan niyang si Cinnamon. Bakit? Ang sarap ng cinnamon, Ay, ha? nako. Masarap ang cinnamon pag ihalo mo siya sa bread. Tawag lang namin yan sa kanya, Cinnamon. Oo. Diyos ko.
Oo. Kaya iniirita ako yung asawa niya. Tanda binabash akong iritahin, no? Binabash mo, Oo, ha? pero love ko sila. Pero tayo, love ko silang dalawa. Ano ba? Sabi ni Erica Angeles, wala ka namang blind item. Diyos ko, 10 taon na wala ka namang blind item. May blind item pala ako, Tito Louie, naalala ko. Kanila lang pinag-uusapan ng ilang mga katrabahong artista nitong sexy. Vava Boom, magandang actress, 'di ba? Sexy naman talaga siya. 'Di ba? Para siyang ang ganda talaga, para siyang foreigner ang dating, ang pagkagandahan niya, mistisa. Diyosang dating na bongga daw ang lifestyle. Mamahalin ng mga gamit, bags at lahat, abroad ng abroad, biyahe ng biyahe. Napag-alaman, of course, hindi naman namin kinukumpirma yan, pero nasagap lang namin sa ilang mga reliable source na itong sexy actress na ito, itong magandang actress na ito, ay nakakatanggap pala ng ayuda or sustento buwan-buwan. Hulaan mo, Tito Louie, kung magkano ang natatanggap niya buwan-buwan. Mula sa 50,000 pesos. Ay, wala yan, Day. 50,000 mo. Wala yan. Pang-amin lang yan. Pang-atin lang yan, yung 50,000. Oo. Kasi mula dito sa isang kontrobersyal na government official. Dating government official, ngayon hindi na. Kasi nga nasangkot siya sa isang malaking iskandalo, sa malaking issue na pinag-uusapan ngayon. Ito siya. Hot item yan, ha? Hot item talaga. Itong sexy actress ay mahigit 1 taon na raw siyang nakakatanggap buwan-buwan ng tig 2 million pesos. Diba? Kaya mo yan? Ganun kagandahan? Ganun ka-sexy? Every month? Every month for siya. 1 year, 2M. May 2M siya. So, magkano yun, Tito Louie? 24 million a year. Diba? Yun. Pero, natigil na ngayon ang ayuda na 2 million pesos. Kasi nga... Pero kung sinave niya ang perang 24 million, naku, malaki-laki yan kapag in-invest niya, no? Buhay na buhay siya. Oo. Pagpalagay man natin, mga naka 30 million lang siya. Di ba? 30 million, malaki pa rin yun na wala kang, ewan ko, anong ginagawa mo. Wala kang ginagawa, i-invest mo yan, interest. Sure ka ba na wala kang ginagawa, Tito Louie? Mula dun sa government official na yon. Ganon, malay ko silang dalawa, ha? Natigil lang ngayon dahil nga ang pag-ayuda kasi nga nasangkot sa malaking iskandalo itong si government official. Kaya syempre ayaw kong alamin kung bakit siya nagbibigay ng ganong kalaki. Oo. Meron bang exchange deal? I hope not. Mahirap dahil ganong kalaki, 1-2 million a month. Wala. Titigan lang kayo? Di ba? Oo naman, no, holding hands lang, no? Ay, Diyos ko. Nako. Alam mo yung mga item na yan? Ayaw ni Rina Alcantara Meli ng ganyan na binabati si Direk Ryan Raideles, si Ivy Villan, at Nonoy Siniga. Second account full for a successful concert last February 1st. Ay, bongga. Okay, ituloy mo na rin ang pa-show natin dyan ni Chad Borja. I'm sure mataypan siya dyan ng mga kababayan natin, di ba? Yes, ayaw din ni Belen Ledesma. Belen Ledesma, of course, si Virgilio Moraca mula sa Calbayog, Samar. Pamangkin nga daw siya ni Tita Morley. So, kamusta naman si Tita Morley dyan, Virgilio? Hindi siya nagparamdam. Diba? Nako, Tito Gorgie, humanda ka. Mercy. Ayan na naman po dahil. Ayan, nagtatanungan na si Mercy Velasquez at si Elf Schroeder kung sino yan. Pero, ang swerte at ang ganda-ganda at ang mahal-mahal naman niyang ni sexy, na yan, ni magandang actress na yan. Na may 2 million ang galing-galing naman ninyo na mga alkal, mga BI na ganyan. Ay, bongga siya. Pero napapabalita na may boyfriend daw siya ngayon na isang non-showbiz na businessman, pero tingnan natin kung gaano katotoo, pero super yaman din ang boyfriend niya ngayon. Na ito kasi naman si ito naman kasi ito si magandang actress na ito ay pinagnanasaan na karamihang nagnanasa sa kanya ay mga bibigating politicians. Talaga? Oo. Kaya tingnan natin. Nagtatanong si Kulitan Aguilar kung sino siya.
Malay ko, no? Ay, Hindi ako marunong sa mga nako. artist sa Pilipinas. Oo. Paano nga ba natin? Paano nga ba natin magbigay ng clue na yan? Diyos ko. Pilipino ba talaga yan? Napakaganda naman yun kung Pilipinong-Pilipino. Pilipina sexy siya. talaga. Sure akong Filipina siya, pero sa pangalan, Tunog Banyaga. Diba? Ay, parang Jones or McKinley or Mga tipong ganun, or mga Trump. Mga Trump talaga. Mga Trump, di ba? Nako, unika iha ko, ang layo-layo ng ng mga hinuhulaan mo, walang-wala. Ay, nako, Marilu Guzman, wala. Walang initials, mahirap na, di ba? Ang initials na lang ay tawag din. Naku, yung mga initials na yan. Hindi, ito na lang. Ang clue ko sa initials ay tawag din sa isang taong nag-host. Tama, Tito Louie? Taong nag-host. Halimbawa, malay ko, no? Host ako ngayon. Ang sexy. The host ako daming ngayon ang tawag actress. sa akin. Diba? Parang ganon yung initials. Yan. Okay. Eto muna, Tito Louie. Nalungkot din naman Ano ako yan? dito sa mga ganitong klaseng mga bashers. Grabe naman. Tell me. Lynn Reyes, mali ang hula mo. Sorry. Iba na yan. Okay. Kapag hindi ako magsasagot sa tanong nyo, ibig sabihin siya na yon, di ba? Pero pag sasagutin ko, mali po yon. Okay? Ayun na. Itong mga bashers na ito, na sobra din naman sila kung mambash sa kapwa nila, lalo na kung mga kilalang artista. Si AJ Raval ay nag-react at hindi niya to pinalagpas ang kanyang galit dito sa isang basher na nag-post na sabi niya, sana mamatay ng anak mo, mabangga sana. My God. No. Wag naman That is bad. That is bad talaga. At kanina lang nakita namin sa kanyang Facebook account na nag-post itong si AJ Rabal na ang sabi niya, bilang isang ina, tungkulin kong ipagtanggol ang anak ko. Sa akin nyo ibuhos ang galit ninyo. Hindi isang batang inosente. Mga toxic fans kayo, kayang manakit ng batang walang kalaban-laban. Toxic fans, grabing kademonyohan na yan. Ipapasalo nyo rin ba sa mga anak ko kasalanan ng ibang babae? Hindi ko alam kung sinong babaeng tinutukoy niya, pero sabi niya, sinalo ko na lahat for her habang ang totoong involved at peace. Bakit hindi nyo siya hanapin sa kanya nyo ibato yan? Bakit sa anak ko? Hindi ko hahayaan saluhin ng mga anak ko ang kasalanan niya. Kaya hindi matapos-tapos to dahil mali kayo ng tinuturo. Oo, na-cheap ako. Walang pinag-aralan. Pero gagawin ko pa ang part ko bilang isang ina. Sabi ni AJ Raval. Nako. The real other woman got away is at peace while me and my children are being attacked. Madaming magagalit. Ayaw tanggapin ang totoo. Sabi ni AJ Rabal. That's painful. Oo, alam mo, Tito wag Gorgie, naman. kahit na ganong kasama isang tao, do not wish ill to anyone. Kasi nga, ang karma babalik sa'yo. Grabe ka naman, basher. You know, wag nang idamay ang isang inosenteng bata sa mga pinagsasaywang ganyan. Ang kasalanan ng isang bata. Kaya nga, that's not good, please. hindi maganda talaga. Sa totoo lang. That's not right. Oo. At saka, If you do kalaban-laban. not have anything nice to say, No. sabi mo, Tito Gorgie, if you do not have anything nice to say, zip your lip. Correct. At yun na nga, dahil sa comment mahula mo, Lynn Reyes, mali pa rin yan. Kung sino yung mga hinuhulaan nyo. Nako, ipanalangin na lang natin sila, Tito Gorgie. Correct. Ipanalangin na natin sila. Manalangin na po tayo. Ang ating dinadalangin gabi-gabi, ang panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas sa saliw ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga ng Curve Entertainment. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na mamuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad.
Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta, pananakop ng dayuhan at makabawasak na impluensya. At ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Thank you very much Yes. to Louie. See you on Friday. Ay, sa Friday. With all baka my love. si Tita Morley baka kasama sa Friday dahil ako'y manunood ng concert ni Chad Borja. Sana may report ko sa inyo. Ang mga Nice. kaganapan Yes, doon. please. Yes, panoorin pa natin sa Friday ang yung concert ni Chad Borja and Andrea Gutierrez sa Theatrino. Andrea Gutierrez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Support. programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Perfectly, your name.